mundo ng online, naging daan din ito sa isa pang uri ng human trafficking. Mga biktimang nangarap ng mas magandang buhay sa ibang bayan. Pinangakuan daw sila ng magandang trabaho at malaking sweldo, pero lingid sa kanilang kaalaman at labag sa kanilang kagustuhan, nauwi sila sa pagiging cyber slaves. Kasama na ng kinatawan ng DFA-UMWA ang 12 Pilipinong OFWs na biktima ng isang large-scale human trafficking operation ng isang sindikatong Chinese based in Myanmar. Ayon sa 12 OFWs na ito, sila ay napangakuan ng trabaho sa isang call center bilang CSR o Customer Service Representative o di kaya ay data encoder. Yan kasi ang original na job listing, call center agent. Ngunit, pagdating nila sa Thailand, kung saan inaakala nilang magtatrabaho sila, hinila sila sa Myanmar upang gawing mga scammer na gumagamit ng cryptocurrency. At kapag wala silang na-scam o nahuthutan sa pamamagitan ng crypto, hindi sila pinapakain, hindi sila pinapasweldo, ibinebenta sila sa ibang kumpanya. At higit sa lahat, pinagbabantaan ang kanilang buhay. Usahay pa extra ko sa trabaho para lang na ako masustento. Kay para mari ako kung gilingaw akong kaugalingon sa akong pagtrabaho para sa katong ako ang nahitabo. Hindi ko po alam na yung agency pala dun sa Hong Kong nagbebenta ng Pilipino sa China. Paglarga na ko, good na ako, nakautang ko, tapos listen mo po, kung di ko ang utang dapat na bayaran. Nalaman ko po yung trabaho na yon through Facebook lang po. Nakita po kasi akong nag-post sa hiring job sa Facebook na nangangailangan sila ng tao na papuntang Cambodia. Sa casino daw po ang trabaho. Tapos nag-inquire po ako. Ang pag-abroad ako sa una, ang ako rang amigo ato nga taga Batangas ng mikuhod na mo, tapos ang akong kadakong sa iyo, misalig lang po niya, kay legal daw ang trabaho, tapos agi po may PUE. Dito, para yung expect yung nana din, yung nagibuhat. So, pag nakakita kami ka ng murag, kanang kalahian, so kami magduha-duha nga. Amo ang ilikramo sila. Nakakaranas na ako ng pananakit nila. Yung unang beses ay pinagalitan ako dahil mabagal daw ako sa pag-swipe, kaya 15 oras akong pinatayo. Kapag may pagkakamali kang ginawa, sasaktan ka. Sa pangalawang beses na pananakit sa akin, pinukul ako ng isang makapal na notebook. Nag-iinitan talaga nila ako at pinaglalakad ng duckbook na tumatagal ng 3 oras. Hindi ka pwedeng hindi sumunod kung hindi ilalagay ka sa isang black room o Bartolina. Nagbubuhat din ako ng mga Brixton ng 4 na oras. Kung hindi latigo at kukuryenteng ka. Pagkababa ng Brixton, ay papatakbuhin ka. Kapag mabagal ka tumakbo, babatuin ka ng bola ng basketball. Nung nakakulong ako sa black room, 4 na pandesal at isang bote ng mineral water lang ang binibigay sa akin na pagkain. Ito ang pagkain ko buong araw ng 24 oras. Bago ibigay sa akin ay kinukuryente pa ako. Pinagsisit up po ako ng 500 beses na may hawak na bola sa likod. Ako ay nasusub at nagkasugat sa baba. Hindi nila ako pinagamot.